In this video, update lang tayo sa market. Bumagsak si BTC at umabot nga sa 112,000 price level. At ngayon, meron na tayong nakikitang bounce. Magtutuloy-tuloy kaya or isa lamang itong relief rally? Titingnan natin ang sinasabi ng ibang mga analyst, mga on-chain data, sino ba ang mga nagbebenta. Yan ang alamin natin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin ang analysis ng ibang mga traders sa market. Mula nang magtala ng record high sa bandang 123,250, halos 3 linggo na ang nakalilipas, bumaba si Bitcoin ng around 7.5% patungong 112,000. Para sa iba, ito raw ang simula ng mas malalim na correction. Para sa mga maingat magbasa ng tape, ito ang classic last shakeout bago ang susunod na leg papunta sa 150,000. Bakit? Noong linggo, nabawi muli ni BTC ang 50-day exponential moving average bilang support matapos niya itong hipuin at lampasan panandalian noong Sabado, at sa cycle na ito, ang 50-day EMA mismo ang paulit-ulit na nagiging springboard ng panibagong rally. Noong June, isang mabilis na paglusot sa ilalim ng 50-day EMA ang sinundan ng isang solid na 25% rebound. Ngayon, nakikita ng ilang analyst na pareho ulit ang binubuo. Hawak ang 50-day EMA, may potential na higher low at may line na nagsasabi na kahit mag-dip pa sa 110,000, yun mismo ang perfect bottom na maghahanda para sa next leg up. Hindi natatapos sa moving average ang kwento. Kapansin-pansin na tumama rin ang support sa paligid ng neckline ng kasalukuyang inverted head and shoulders pattern. Patapos mag-breakout sa neckline, natural na nag-retest pabalik, nag-bounce at sinasabi sa mga technical textbook, pinagtitibay nito ang validity ng bullish reversal setup. Ang measured move ng ganitong classic pattern ay nagtuturo sa bandang 148,000, malapit sa widely anticipated 150,000 target na inaasahan ng maraming analyst para ngayong 2025. Madalas ang binabanggit ang time window na October. Ang ibig sabihin nito sa simpleng salita, kailangan ma-validate ang support sa EMA at sa neckline, makitang may follow through sa volume, at kapag nangyari yon, malinaw ang rason kung bakit hindi pa tapos ang price discovery. Ayun, lumipat tayo sa on-chain at sa galaw ng mga whales. Dahil dito madalas nasisira o napapatunayan ang thesis. May tumatay ang old whale na nagbenta ng around 80,000 BTC, halaga na umaabot sa around $9.6 billion, at natural lang na kinabahan ng marami. Ayon sa CryptoQuant, sa 3 major waves ng profit taking ng mga whales sa 2020-23 hanggang 2020-25 bull market, may malinaw na pattern. Ang unang wave ay sumunod sa launch ng US spot ETF noong March 2024. Ang ikalawa ay dumating pagkatapos mabasag ni BTC ang 100,000 post-Trump election noong late 2024. At ikatlo ay nangyari itong July 2025 matapos ang breakout sa ibabaw ng 123,000, at doon nga na-trigger ang malakihang 80,000 BTC na pagbebenta ng isang old whale. Sa bawat wave, nagkakaroon ng consolidation o moderate na correction na tumatagal ng 2 hanggang 4 na buwan. At ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga cooling phase na ito ang mismong naglalatag ng stage para sa renewed accumulation at mga panibagong breakout papunta sa higher high. Kung susundin ang script na yon, hindi nakapagtataka ang kasalukuyang paglamig. Yan ang gasolina ng susunod na move. Pero hindi puro whales ang dapat bantayan. Sa side ng holders at short-term participants, maliwanag din ang blood sa tape. Noong unang araw ng August, tumalo ng bilang ng BTC na ipinadadala sa exchange at ibinebenta ng palugi. Ito yung mga short-term holders. Higit 40,000 BTC ang nalag sa loob ng 24 na oras, pinakamataas mula July 15. Tinawag itong bleeding BTC ng isang analyst, at may kasama pang net inflow sa lahat ng exchange na umaabot sa 16,417 BTC sa araw ding iyon. Kasabay nito umakyat ang exchange whale ratio lampas 0.70, ibig sabihin dominado ng whales ang deposits. Sa experience, kapag malalaki ang deposits at whales ang nagdo-dominate, kadalasang sumasabay ang selling pressure at lumalalim ang decline. At hindi lang yan, simula early July, steady na ulit na tumataas ang monthly average ng BTC inflow sa Binance mula around 5,300 BTC araw-araw papuntang 7,000 BTC na nagwawakas sa mahabang downtrend mula March at nagbumungkahi ng shift sa investor behavior. Kung titingnan mo ang order book dynamics at ang karakter ng sell-off, may dagdag pang clue. Noong weekend na iyon, tinukoy ng ilang profesional na trader na may very sizable quoting, malalaking quote block sa weekend hours. Sa madaling sabi, may napakalaking participant na kailangang magbawas ng risk bago pumasok ang bagong linggo. Sa weekend, mas maluwag
maluwag at mas manipes ang liquidity, kaya kinakailangan maglatag ng sapat na quote ang desk para ma-facilitate ang malaking sell order nang hindi nagdudulot ng sobrang slippage. Syempre, hindi lang retail ang nagdidirisk. Ang US spot BTC ETF ay nagtala ng outflow na $812 million noong August 1, ikalawang pinakamalaking daily drawdown sa record. Kaya ang pressure ay sabay sa TradeFi at sa on-chain. Kahit ganun, as the time of recording, umiikot si BTC sa bandang 114,000 at umaangat pa ng 1.3% intraday na madalas ay senyales na may relief bids kapag sobra ang fear sa bukana ng linggo. Dito na papasok ang macro lens at ang sinasabi ni Arthur Hayes. Ayon sa kanya, pwedeng bumalik si BTC sa bandang 100,000 at si Ethereum sa paligid ng 3,000 dahil sa kombinasyon ng tariff risk, mabagal na credit growth at humihinang job creation. Itinali niya ang recent pullback sa pagkadismaya sa non-farm payrolls. 73,000 lang ang nadagdag na trabaho noong July sa US, mahina at nagpapakita ng fragility. Ang mabagal na credit growth sa malalaking ekonomiya ay pumipigil sa nominal GDP growth. At sa ganitong environment, pinipitik ang mga risk on asset kaya nag-take profit na daw siya. Nagbenta ng higit 13 million na halaga ng Ethereum, ENA at Pepe. Binubuo ng around 8.3 million na Ethereum, 4.62 million na ETH at 414,700 na Pepe. At sa data ng Arkham Intelligence, may hold pa rin ang wallet niya ng 28.3 million na tokens kung saan $20.95 million ay nakarest sa USDC. Kung titingnan mo ang laki ng correction mula sa all-time high na 123,000 noong July 14, bumaba si BTC ng higit 7.7%, si Ethereum naman mula sa lampas 3,900 noong July 28 ay down ng around 12.5%. Kung itutulak ng headwinds ang BTC sa 100,000, yun ay roughly 18.7% correction. Malaki sa papel, pero kapag ibinalik mo sa lens ng bull market, isang normal na swing sa mas malaking uptrend. Hindi naman iisa ang pananaw. Sa kabilang dulo may nagsasabing iba na ngayon. Binanggit ni Eric Balchunas na mula noong filing ng BlackRock para sa spot BTC ETF noong June 2023, lumiit ang volatility ni Bitcoin at wala ng vomit-inducing drawdowns tulad ng mga nakaraan. Kung tama ang obserbasyong ito, maaaring mas mababaw ang average pullback sa era ng ETF at mas mabilis ang reflective bids galing sa TradeFi rails. Pero tandaan, hindi nito sinasabi na imposibleng bumaba sa 6-figure round number. Sinasabi lang na mas bihira o mas maikli ang pananatili doon kung mangyari man. Quick price action, update naman tayo kay Bitcoin. Kung napanood nyo yung mga previous analysis natin, we are already expecting na posibleng bumaba si BTC sa 112,000. Andyan kasi yung mitigation at maraming nag-aabang dyan. Kung pagbabasihan natin ang classic technical analysis, ito yung dating major resistance na naging support. Simula nang ito ay mabasag. So ngayon meron tayong bounce na nakikita, hindi natin isinasantabi na it could be a relief rally, lalo na kung puro negative news pa din ng macro. Kapag weak bounce ang nangyari, bubuo yun ng lower high para itulak ito pa ibaba sa 109,000. Meron tayong order block dyan na posibleng maraming buyers ang nag-aabang. Bullish case, katulad ng sinabi ng ibang analyst, at kung gumanda ang macro, nagkaroon ng rate cut, then unti-unti yang aangat at mag-a-attempt na basagin ang previous all-time high. Sa ngayon, we have to observe hindi lang technical at on-chain side, pati na rin yung mga macro news na malaki ang impluensya sa galaw ng crypto market. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.